Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Ginoong Ignacio de Brea III, ang inyong guro sa umagang ito. Ang ating aralin sa umagang ito ay nakaangkas sa musunod ng mga layunin. Sambitin ang laban-laban kung ang pahayag ay nagsasaad ng totoong ideya, samantalang sabihin naman ang bawi-bawi kung ito ay hindi totoo. Unang bilang, ang tekstong deskriptibo ay naglalarawan. Tama, ang tamang sagot ay laban-laban. Gumagamit ng pang-uri at pandiwa sa paglalarawan. Tama, ang tamang sagot ay laban-laban. Pangatlo, may tiyak at malinaw na detalye. Tama, ang tamang sagot ay laban-laban. Pang-apat, gumagamit ng tayutay. Tama, ang tamang sagot ay laban-laban. At pang-lima, maaari itong gumamit ng masining o literal na paglalarawan. Tama, ang tamang sagot ay laban-laban. Mga mag-aaral, tignan mabuti ang mga larawan. Ang mga larawan ay napapakita ng pagiging pinuno ng anumang tribo sa Pilipinas na hindi basta-basta. Kinakailangan niyang taglayin ang mga katangiang makakatulong sa pagkakaroon ng kaunlaran, mga gabayan at kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Sabihin niyo, ano ang magiging paksa natin sa umaga ito? Ano nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng pagsulat na naglalayong magkwento ng mga pangyayari, karanasan o kwento. Maaari itong kathang-isip, halimbawa maikling kwento, nobela, alamat, o batay sa tunay na buhay. Halimbawa nito ay ang talang buhay, kasaysayan, personal na salaysay. Layunin itong magbigay aliw, magturo ng aral, o magmulat ng damdamin sa mga mambabasa. Mga elemento ng tekstong naratibo. Tauhan, ang mga karakter na gumaganap sa kwento. Nahati sila sa pangunahing tauhan, protagonista, katunggaliang tauhan, antagonista, at iba pang tauhang pantulong. Tagpuan, tumutukoy sa lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. Banghay, ang maayos na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Kadalasan binubuo ito ng mga sumusunod. Simula, pagpapakilala sa tauhan, tagpuan at suliranin. Saglit na kasiglahan, pagsisimula ng aksyon o problema. Tunggalian, ang labanan o suliraning kinakaharap ng mga tauhan. Kasukdulan, ang pinakamataas na bahagi ng kwento kung saan nagkakaroon ng matinding emosyon. Kakalasan, ang unti-unting pagbaba ng tensyon matapos ang kasukdulan. Wakas, ang katapusan ng kwento, maaring masaya, malungkot, o may aral na natutuhan. Paningin o punto de vista, ang pananaw na ginagamit sa pagsasalaysay ng kwento. Unang panauhan, ang nagsasalaysay ay bahagi ng kwento, gumagamit ng ako o kami. Ikatlong panauhan, hindi bahagi ng kwento ang nagsasalaysay, gumagamit ng siya o sila. Maladiyos na panauhan, alam ng nagsasalaysay ang lahat ng iniisip at nararamdaman ng mga tauhan. Dialogo, ang usapan ng mga tauhan na nagpapalutang sa emosyon at personalidad nila. Tema, ang pangunahing ideya o aral na nais iparating sa kwento. Maaari bang maging isang pinuno ang isang tao na may di-tipikal na katangian? Halimbawa, matanda na o maliit siya. Sa isang tahimik at liblib na bayan ng Kalilangan, ay may nakatirang nuno na bukas ang palad sa lahat ng mga nangangailangan.
Kasama ang kapilas ng buhay na nuno, ay kusang palo nilang pinagyayaman ang kanilang taniman sa loob ng 10 taon. Isang araw, binulabog ang katahimikan ng taniman ang pagdating ng datong may maitim na budhi, kasama ang mga tauhan nito. Narinig ng buong bundok ang lakas ng sigaw ng dato. Anayin ninyong lahat ang mga gulay at prutas, utos niya. Mga walang habag, anong ginagawa ninyo sa aming taniman? Lumitaw sa malaking bato ang mag-asawang nuno. Dahil sa galit, hindi na pagilan ng mag-asawang nuno ang sarili at pinalutang sa ere ang lahat ng parang bubuyog. Humingi ng tawad ang dato at dahil sadyang busilak ang puso ng mag-asawa, ay agad nila itong pinatawad. Mahal na nuno, sisikapin kong maging isang mahusay na pinuno at mangangakong ituturo ang aral at payo na sa iyo natamo. Hanggang sa ngayon ay ginagalang na ng mga taga-Kalilangan ang mga punso bilang pagtupad sa pangako ng dato. Iugnay sa totoong pamumuhay ang nangyari sa kwento. Ng ating pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat at paalam.